Cheng Ching Ching. Naglakas loob kang magtaksil sa akin. Eh ano naman? Ikaw ang may kasalanan. Paglipas ng mga taon, wala kang pakialam sa akin. Si Brother Kai ang mabait sa akin. Simula ngayon, ang asawa at kumpanya mo ay akin na. Lahat ay akin na. Brother yun. Sobrang bait mo talaga sa akin. Hayop ka. Isinulong pa kita noon para maging. Ang nagwawagi ay hari, ang natalo ay magnanakaw. Hindi ba't ito ang itinuro mo sa akin? Nabulag talaga ako. Pinabayaan ko kayong manatili sa tabi ko ng napakatagal. Brother Kai, huwag mo nang patulan. Sige. Kung gayon, maayos na pag-alis. Hindi na kita ihahatid. Mula ngayon, ang 10 bilyong ari-arian ng Giant Shan Group ay akin na. Bagamat nakaligtas ako, naging pilay akong kinamumuhian ng lahat. Gutom na gutom ka ba? Ito, kainin mo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Hindi ko inakala na ako, si Mufengyan, na nangingibabaw sa mundo ng negosyo sa loob ng maraming taon, ay mahuhulog sa ganitong kalagayan. Mukhang, ikaw na ang aking kahalili. Pinagpala, bibigyan kita ng bagong buhay. Ikaw ay magiging walang kamatayan, sa lahat ng pagsubok sa tatlong mundo, at mamamalagi magpakailanman. Ano ang sinasabi mo, mula ngayon? Ikaw na ang bagong Diyos ng tabang. Gumaling ang binti ko. Buksan mo at tingnan. Binabati kita sa pagiging bagong Diyos ng kabang. Habang mas maraming kabang ang mabebenta mo, lalo kang magiging malakas, at magiging Panginoon ng kalikasan. Ano ang binebenta dito? Ball. Isang sirang kahon lang, 10,000. Ang mahal naman. Ball ko yan. May makukuha kang pambihirang maganda. Boss, Parang kilala kita. Ikaw ba yung huling beses? Gutom na gutom ka ba? Ito, kainin mo. Ako yan. Gusto mo bumili ng ball? Ako. Wala akong ganoong kalaking pera. Itong ball na ito, 100. Talaga. Bibilhin ko na ito. Suportahan kita. Tingnan natin kung ano ang laman ng bubuksan niya. Hoy, Mufengyan, buhay ka pa pala. Kuya Feng yun. Akala ko ba nahulog ka mula sa napakataas na gusali? Hindi ka namatay? Anong saysay ng buhay niya ngayon? Ngayon, nagtitinda na lang siya sa bangketa ng mga sirang kahon? Ang ako ngayon, ay hindi na ang ako noon. Kung hindi bibili ng ball, huwag mo akong istorbohin. Parang may mali sa kanya ah. Siguro nasiraan ng bait ng mahulog. Boss, anong ginawa niya sa inyo? Bakit niyo siya sinasabihan ng ganyan? Ex-wife ko siya. Kasabot ang kanyang kabit, ninakaw ang kumpanya ko. Eh bakit kayo nandito? Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng langit? Langit. Ako ang langit sa Jiancheng. Mga tulad niyang mabait, may mukha pa kayang magsalita ng hustisya. Miss, huwag mo nang patulan. Buksan mo muna ang ball.
Buksan ang ball. Swerte ang pinag-uusapan dito. At tadhana. Maaring, bigla kang yumaman. O kaya naman, mawalan ka ng lahat. Sa bawat ball na mabibili, makakakuha ako ng pinagmulan ng kalikasan. Ano ito? May nakuha akong maganda. 1,000,000. Wow, ang kahon na ito na 100 piso. Naglabas ng 1,000,000? Isang sirang papel lang ito, nakasulat lang ang ilang numero. Sino ang niloloko mo dyan? Boss, hindi ito biro, di ba? Totoo ba ito? Pwede mong tingnan ang bank account mo. Ang iyong account ay nakatanggap ng 1,000,000 piso. 1,000,000. Totoo, pumasok na. Ano? Isang kaong kahoy, naglabas ng 1,000,000. Swerte pa rin. Salamat, boss. Alam ko na. Artista lang yan na hinirmo, para lokohin kaming lahat, di ba? Oy, Kuya Kai, ang talino mo talaga. Siyempre naman. Sabi ko na nga ba, walang nagbibigay ng pera ng ganyan sa kung sino lang sa daan. Ang ingay nyo. Aray, ang paa ko. Katahimikan. Tulong. Ako, hindi na ako makapagsalita. Pagkatapos ng 6 na oras, automatiko itong mawawala. Umalis na kayong lahat. Anong nangyari? Bakit ang kakaiba? Boss, bibili pa ako ng kahon. Sige lang. Yung kulay pilak ang gusto ko. Bumili ng silver box. Matalino ka rin pala. Ang iyong account ay nakatanggap ng 10,000 piso. Maligayang bati, host, nagising ang iyong. 2 mata ng langit na taglay ang kapangyarihan ng kalikasan. Sa tulong nitong 2 mata ng langit, makikita ko ang lahat ng ilusyon, at malalaman ang tunay na katotohanan ng mundo. May magandang laman ito. Ang pamamaraan ng baston panlaban sa aso. 1,000 piso para lang sa isang lumang libro. Sabi ko na nga ba, walang magandang lalabas dyan sa kahon. Nufeng yun, mukhang nanuloko ka na naman. Ganyan lang ba ang paraan mo, para lokohin ang mga matatanda at bata? Hindi ko akalain, na ang dating presidente ng bilyon-bilyong kumpanya, ay magiging ganito na lang ngayon. Ang malakas na hangin ay hindi tatagal ng isang umaga. Ang biglang buhos ng ulan ay hindi magtatagal ng isang araw. Anong sinasabi mo? Ang mga bagay na dumating ng masyadong mabilis, ay mabilis ding mawawala. Ang tulad mong hamak na tao. Kahit makuha mo ang lahat ng meron ako, hindi mo mababago ang kasamaan sa iyong pagkatao. Ikaw, Naku, Kuya Kai. Isang nagtitinda lang sa tabi ng kalsada ngayon yan. Paano makakapantay sa'yo? Para sa akin, kayo ay mga langgam lamang sa mundong ito. Aray, nagpapanggap ka pa, ha? Ang hangad ko ngayon ay ang walang hanggang buhay sa ilalim ng kalikasan. Ang maging isang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng daan. Ang pamamaraan ng baston panlaban sa aso ay isang natatanging kasanayan ng beggars, sect, upang puksain ang mga taksil at kaaway, at sindakan ng lahat ng masasama. Binubuo ito ng mga pamamaraan ng pagpatid, paghagis, pagpulupot, pagtusok, pag-akit, pagharang, pag-ikot, at pagpili, pag-ikot, at pagpili, pagpili, pag-akit, pagharang, pag-ikot. Mukhang magaling talaga siya. Ano nang gagawin niyo? Anong hinihintay niyo? Sugurin niyo siya. Palo sa ulo ng aso. Palo sa likod ng aso. Wala ng aso sa mundo. Anong tinitingnan mo? Tulungan mo akong tumayo. Huwag kang magpanggap na patay. Tumayo ka na. Ang mga bodyguard na ito ay mga first class na eksperto. Paano sila natalo niya? Impossible ito. Ang lakas ko na pala. Ayos. Nagawa mo na ang pamamaraan ng baston laban sa aso, na 30% ng kapangyarihan nito. Magpraktika pa ng husto. Ibig sabihin, ako na ba, ang isang martial arts master? Mula ngayon, kaya ko nang gumawa ng mabuti at tumulong. Kuya Kai, sa tingin ko, ang treasure chest na ito ay hindi pangkaraniwan. Talagang kakaiba. Kung gayon, lalo naming hindi ito palalampasin. Itong pamamaraan ng baston laban sa aso, ay akin na ba mula ngayon? Ang treasure chest na binuksan mo, ang laman nito, ay para sa'yo. Hayop, Kuya Feng yun. Balik tayo sa usapan.
Ang mga treasure chest na ito, pwede ko bang bilhin lahat? Ay, Dragon City Lord. Anong ginagawa ninyo rito? Sino ka? Ako ang presidente ng Jiangshan Group. Noong isang araw, ako ang nag-anyaya sa inyo sa isang hapunan. Sa inyong kadakilaan, paano kayo nagkaroon ng oras para pumunta rito? Paumanhin, wala akong oras. Ginoo, sa wakas ay nakita ko na kayo. Ngayon, kayo lang ang makakatulong sa akin. Narinig mo na ba ang mga alamat tungkol sa akin? Opo, lagi kayong naglalakbay sa iba't ibang lugar. Hindi alam ng mundo ang inyong pambihirang kakayahan. Ngunit alam ko ang lahat sa mga kahon na inyong ipinagbibili. May mga pambihirang bagay. May mga kayang magpagaling ng may sakit at magbigay buhay sa patay, magpatubo ng laman sa buto. May mga kayang magpabalik sa kabataan ng isang tao. Isang karangalan para sa akin na makita kayo ngayon. Walang nakakaalam kung siya ay Diyos. Demonyo. O isang dakilang tao. Sa madaling salita, Siya ay isang mahiwagang nilalang na hindi dapat gambling. hindi kaya totoo ang sinasabi niya. May sakit ang anak kong babae. Kailangan ko ang gamot na makakapagpagaling sa kanya. Ang anak mong babae ay pumanaw na. Ginoo. Pakiusap bilang silong Ocean. Humihingi ako ng tulong ninyo. Bigyan niyo ako ng gamot na magliligtas buhay. Maaari mong buksan ang kahon. Ano man ang laman nito, wala akong kinalaman. Mufengyon, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Ito ang Dragon City Lord. Eksakto. Ang lakas ng loob mo. Anong klaseng ugali yan? Kausap mo ang Dragon City Lord. Dragon City Lord, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Jiangcheng. Lahat ng mga kilalang pamilya at maharlika ay sumusunod sa kanya. Mukhang, sawa ka na sa buhay mo. Sa akin, walang pinipili. CJ, bibilhin ko ang lahat ng treasure chest dito. May patakaran ako. Ang sino man. Tig-tatlo lang ang pwedeng bilhin. Ano? Naglilimit ka pa? Alam mo bang si Mayor ng Jiangxing, ang boss namin, tumigil ka. Pasensya na po, Ginoo. 3 na lang ang bibilhin ko. Ano ba ang meron sa treasure chest na ito, na magpapaluhod, sa isang makapangyarihang tao para lang makabili? Pagbukas ng treasure chest, Ginto ang laman. Good luck. sana maging mapalad. Isang ordinaryong bato lang ito. 1,000 piso. Para lang sa isang basag na bato? Mu Fengyon, niloloko mo si Mayor Long. Manahimik ka. Ginoo, ito. Ano ang nangyari? Ang laman ng treasure chest, iba't ibang bagay. Kaya normal lang na bato ang makuha mo. Subukan mo ulit. Oo nga, marami na akong nakuha na pera. At, pati na rin ang dog beating stick technique. Diyos ko, iligtas mo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Ang ganda ng painting na ito. Tunay na original siguro ito. Liorul Jushi. Pangalan ba ng pintor ito? Liru Joshi. Ah, alam ko na. Siguro ito ay gawa ng isa sa 4 na magagaling na manunulat ng Jiangnan, si Tang Yin. Ang painting na ito. Napakahalaga. Magaling ang mata mo. Itong sira-sirang painting lang, ang yabang ng pagpapalaki mo. Sa tingin ko, 100 piso lang, hindi pa mabenta. Totoo, itong basurang bagay na ito, mas maganda pa ang mga painting ng kanluran. Mangmang, ang Jiangshan Group, may mga taang tulad mo, malapit nang magsara. Mayor Long. Hindi ako eksperto. Tulad nitong painting, magkano ba ang halaga nito? Ang painting na ito, kahit papaano ay bilyon ang halaga. Bilyon? Ha, isang bagay na 10,000 lang ang halaga. Naging bilyon? Nananaginip ba ako? Paano pwedeng mangyari iyon? Bilyon? Baka naman, malabo na ang mata mo. Ganitong klaseng painting. Kung ilagay sa tabi ng kalsada, walang bibili. Kayo, Ayaw maniwala sa akin. Hindi. Sino ang hindi nakakakilala kay Mayor Long? Kayo ang nagkolekta ng mga pambihirang kayamanan. Mula sa buong mundo na nagkakahalaga ng 10 bilyon, tiyak na may matalas kayong paningin, hindi ba?
Pasensya na, ako ang mali. Ang painting na ito, kahit napakahalaga, hindi pa rin kayang iligtas ang buhay ng anak kong babae. Ang natitira na lang sa'yo ay ang huling ball. Ginoo, 5 taon pa lang ang anak ko. Hindi pa dapat siya mamatay. Nakikiusap ako, tulungan niyo siya. Maaari mong dalhin ang iyong tapat na pananampalataya at buksan ang huling ball. Kian, kung sakaling mabigo ka, sasamahan kita ng iyong ama sa huling paglalakbay. Tanggapin mo na lang ito. Umalis ka na. Anak, hoy, alkalde, walang silbi ang mga sirang kahong ito. Ang buhay ay parang panaginip. Lahat ng bagay sa mundo, naintindihan ko na ang lahat sa pamamagitan nila. Ang kahulugan ng pag-ikot ng tadhana, ito rin ang tanging daan para ako'y maging diwata. Bubuksan ko na ito. Kian, ililigtas ka ng iyong ama. Kung hindi makuha ni Alkalde Long ang gusto niya, tiyak na mamamatay si Mufen yun. Kuya Kai, ang talino mo talaga. Siyempre naman. Paano nangyari to? Ang weird naman ito. Ginoong Long, umuulan na. Kailangan ba natin umalis sandali? Huwag kang mag-alala. Mabilis lang matitigil ang ulan na to. Ulan, Tumigil na. pinatigil niya ang ulan at tumigil na. Ginoong Long, tingnan natin kung ano ang nakuha mong maganda. CJ. Ano yung tunog na yan? Bakit may ganitong tunog? Ito kaya ay... May nakuha tayong maganda. Ano to? Mayor, bakit naging itim na ang buhok mo? Ito ay napakagaling na ginseng baby. Galing ito sa 10,000 taong ginseng. Kayang buhayin ang patay at pagalingin ang buto. Mabait talaga sa akin ang tadhana. Maliligtas na ang anak kong babae. Mayor, tumakas ang ginseng baby. Anong hinihintay nyo? Habulin nyo. Mayor, hindi namin mahabol. Mga walang kwenta. Gino, sana po tulungan nyo pa ako ulit. Basag. Pag inumin ng anak mo, maday gising na siya. Salamat po, Ginoo. Kian, ililigtas ka na ni Papa. Nagpapanggap lang yan. Patay na ang tao, paano mabubuhay ulit? Ano? Nabuhay talaga siya. Ang himala ng kahon ng boss. Kian, magpasalamat ka sa ating tagapagligtas. Dahil ito sa taimtim na panalangin ng iyong ama, siya ang dapat mong pasalamatan. Salamat, tatay. Hay, anak ko. Natakot na talaga ako sa'yo. Gino, ang utang na loob ko ngayon, babayaran ko sa susunod. Paalam.
Kian, umalis na tayo. Kahit sino pang dakilang tao, hindi makakatakas sa pag-ibig at paghihiwalay sa mundong ito. Mahal ni Mayor Long ang kanyang mga nasasakupan. Mabuti nga sa kanya. Ang kakaiba talaga ng mga kahon na ito. Kung makuha ko lahat ito, hindi na ako matatalo. Ano na naman ba ang balak ng dalawang to? Ang operasyon ngayong araw ay tapos na. Sandali lang. Ang mga treasure chest sa mesa mo, kukunin ko lahat yan. Ang sama nyo sa boss. Tapos gusto pa nyo. Pwede kang bumili, pero 3 lang ang pwede. Paano kung sabihin kong, yung mga treasure chest sa mesa, bibilhin ko lahat ngayon? Ang hindi sumusunod sa patakaran, hindi na makakakuha ng treasure chest habang buhay. 3 lang ang bibilhin ko. Kapag nakuha ko na ang martial arts, kung hindi mo ibebenta, agawin ko. Alin ang pipiliin mo? Anong klaseng tao si Kuya Kai? Siyempre bibilhin tong gintong treasure chest. I-scan mo na para sa bayad. Na-receive na ang 30,000 piso. Heto na ako, mahal. Bakit walang laman? Wala akong pakialam kung anong laman yan. Bakit wala pa ring laman? Sinadya mo yan, di ba? Nagkakarma ka na sa mga kasamaan mong ginawa. Sasabihin ko sa'yo, kung wala ring laman ang huling bowl, guguluhin ko iyang pwesto mo, paniwala ka o hindi. Ito ay isang pambihirang pangyayari mula sa langit at lupa. Nakakuha na rin ako ng kayamanan. Ito ang Sunflower Manual. Binabati kita sa pagkamit ng banal na kapangyarihan. Boss, Parang kakaiba yung kulog na yan. 2 magkaparehong magkaibang mata, buksan. Ang kapangyarihang ito ay ipinagbabawal ng langit at lupa. Dapat itong wasagin. Ang kidlat na ito ay para sa Sunflower Manual. nakakatakot yung kulog. Babagsak kaya yan? Anong kinakatakot mo? Ito pa ang patunay na ang manual ng martial arts na ito ay mas mabuti pa kaysa sa Ginseng Baby. Ito ang Sunflower Manual. Matapos itong pag-aralan, kahit na napakalakas ng kapangyarihan, kailangang pigilin ang pagnanasa. Kung hindi, magkakagulo ang yin at yang. Huwag mo akong takutin dito, naririnig mo ba? Ikaw, naiinggit ka lang kay Kuya Kai. Nakakuha ka ng magandang bagay, di ba? Hindi ka maniniwala sa sinabi ng boss. Huwag kang magsisi kapag napahamak ka. Ngayong araw na ito, talagang pag-aaralan ko ang martial arts na ito, kapag natutunan ko na ang banal na teknik na ito. Lahat kayo ay dapat makinig sa akin. Kuya Kai, takbo na. Ayos, may hustisya ang langit. Dapat lang natamaan ka ng kidlat, masamang tao. Kuya Kai, ayos ka lang ba? Walang problema talaga sa banal na teknik, di ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Umuwi na tayo. Boss, nandito ka pa ba bukas? Kung may pagkakataon, magkikita tayo. Isang tunay na dakilang tao. Sa wakas, may pera na ako para magbayad ng utang. Sasabihin ko ang magandang balitang ito kay nanay. Boss, pahingi pa ng ilang araw. Wala na talagang pera ang pamilya namin. Umalis ka dyan. Tigilan mo ang kakulitan. Kailangang mabayaran mo ako ngayon. Maria. Ayos ka lang ba? Bakit ka umuwi? Ang ganda pala ng anak mo. Ipambayad na lang natin siya. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Tumakbo ka na. Ma, huwag kang mag-alala. May pera tayo. Mag-swipe tayo. Ang yaman pala ng boss. Bayad na. Tara na, mga bro. Sino ba ang nagpapaalis sa inyo? Hindi pa natin napag-uusapan ang paghampas mo sa nanay ko. Ikaw, itong maliit mong katawan, makikipag-away ka pa sa akin. Aray! Sakit! Maawa ka, maganda. Maawa ka, maganda. Kung mambubuli ka pa sa susunod. Sa bawat pagkikita, sa bawat pagkakataon, bagbog ang aabutin mo. Umalis kayo.
Buti na lang nakilala ko ang boss. Kung hindi, nahuli na sana ako nila ngayon. Nakumpleto ko na ang unang kabanata. Kuya Kai, kung ikaw ay magiging malakas na, huwag mo sanang kalimutan ako. Hindi kita malilimutan, malikot na bata. Kailangan mong alagaan ako ng mabuti. Kuya Kai, bakit lumaki ang dibdib mo? Ha? Bakit nga lumaki ang dibdib ko? Bakit nag-iba rin ang boses mo? Ha? Bakit nga nag-iba ang boses ko? Ay, bakit ang haba na ng mga kuko ko? Ang flower manual, bagamat napakalakas kapag napag-aralan, ay nangangailangan ng pag-iwas sa pagnanasa o kung hindi ay magkakabaligtad ang yin at yang. Ito ba ay pagbabaligtad ng yin at yang? Ha? Kuya Kai, itong mahiwagang kasanayan hindi kaya. Tulad nga sa pinapanood natin sa Gi. Habang pinapraktis ay lalong nagiging babae. Paano na ako makikihalubilo sa mga tao? Aray ko. Mabente ng mga ball, dumaan ka, huwag mong palampasin. Ball na may kakaibang laman. Boss, nahanap din kita. Kaibigan ko ito, bumibili din ng ball. Tingnan mo kung alin ang kailangan mo. Liu Xue, ito ba yung sinasabi mong dalubhasa? Hindi kaya naloko ka? Hindi naman, napakagaling ng aming boss. Mu Fengyun. Akala mo pagtataguan mo ako rito. Hindi na kita mahahanap. Bakit sila nandito rin? Scar. Dapin nyo yung si Mu Feng yun. Opo, boss. Lahat ng walang kinalaman, umalis na kayo. Mu Fengyun, si Brother Kai ay naging ganyan. Dahil sa'yo. Lahat ng ito ay kanyang pinili. Anong kinakatakot mo? Ito ang patunay na ang librong ito ng martial arts ay mas mabisa pa kaysa sa Ginseng Baby. Ito ang Sunflower Manual. Kahit napakalakas pagkatapos isagawa, kailangang putulin ang pagnanasa. Kung hindi, magkakagulo ang yin at yang. Huwag kang magpanggap dito, narinig mo ba? Ikaw, naiinggit ka lang kay Brother Kai. Dahil nakakuha siya ng magandang bagay, di ba? Wala akong pakialam. Basagin niyo ang lahat ng basura niya. Sino ang maglakas loob? Kahapon pa nagbabala ang boss. Ayaw nyo makinig. Ngayon, iba naman ang sinisisi nyo. Tumigil ka nga. Umalis ka rin. Kung hindi, kasama ka sa bugbugin ko. Hindi ko sila pwedeng istorbohin ng boss. Gusto nyo ng away. Sabay-sabay na kayo. Akala mo napakagaling mo sa martial arts. May ganito ka bang kalakas? Bakit hindi na ako makagalaw? Ako rin, bakit hindi na rin ako makagalaw? Mu Fengyun, ikaw ba ang may kagagawa nito? Boss, salamat sa pagligtas mo sa akin. Pakawalan mo kami. Chen Ching Ching, huwag mo akong tututukan ng baril. Hindi na ako makagalaw. Buti nga sa iyo. Sino ba ang nag-utos sa inyo na walang respeto sa boss? Hoy, Isang estatwa ba ito? Mukhang totoo pa nga. ang lambot naman. Alisin ninyo ang marurumi ninyong kamay. Sino ang nagsasalita? Ito yung estatwa. Array, multo, takbo na. Mu Fengyun, kalagan mo ako agad. Nagdusa ka sa sarili mong gawa. Sino ba ang nag-utos sa inyo na ganyan ang trato sa boss? Boss, tulungan mo naman akong makalaya. Gusto ko ring makipaglaro sa kanila. May baril ka lang, ang yabang mo na. Halika, suntukin mo ako. Huwag kang masyadong mayabang. Kapag nakagalaw na ako, katapusan na ninyo yan. Ikaw na babaeng baliw. Naglakas loob kang manuntok sa akin. Tingnan natin kung matigas pa ang bibig mo, o ang buto mo. Ang sakit ng mukha ko. Huwag mo na akong suntukin. Ayun, di na matigas ang bibig. Akala ko ba ang tapang mo? Ang lupit naman ng babaeng to. Anong sinabi mo kanina? Ganda, wag po, wala po akong sinabi.
Pero kanina, malinaw kong narinig na may lalaking nagsalita. Wala yon sakin. Babae ako. Tapos may palayaw pang Scar. Wala talagang kwenta. Nakakainis. Duwag. Kailan kaya sila makakagalaw muli? Hayaan mo silang mamalagi dyan ng 1 oras pa. Buti na lang mabilis ang reflexes ko. Kung hindi, baka nadamay pa ako. Gusto kong bumili ng treasure chest. Tingin-tingin ka lang. Itong treasure chest na to, bakit ngayon ko lang to nakikita? Ang babaeng ito ay bumibili rin ng treasure chest. Kuya Kai, tulungan mo ako. Siya mismo si Shenkai. Ano? Si Shenkai ito. Ito ang side effect ng Sunflower Manual. Inutusan ko kayong buluhin si Mufenyon. Kayong mga ito nagtatamad-tamad dito. Iyang Master Shen, na-paralyze kaming lahat. Kayong mga cute. Kuya Kai, tulungan mo ako. Bakit ganyan na ang itsura mo? Yung babae ang gumawa nito sa akin. Mufenyon. Pakawalan mo sila ngayon din. Oy, si Young Master Shen. Parang babae na ang dating mo. Nagsusuot ka na ng damit ng babae. Wala kang pakialam. Ang lambot na ng boses mo. Ngayon, hindi ka na yata. Hindi ka na yata makakatayo. Subukan mong ulitin. Anong gagawin mo? Gusto mong makipag-away. Subukan mo. Aray, Nako, halos pareho lang pala kami ng lakas. Ang laki ng sakripisyo ko, ni hindi ko nga siya matalo. Kuya Kai, lahat to nasa katawan ko na. Isip ka naman ng paraan para matanggal to. Tanggalin mo rin yung sa amin, Shen Xiao. Ang sakit talaga, Kuya Kai. Nakakagalaw na rin ako. Sino man ang muling maghasik ng gulo, ay mawawala na lang sa mundo. Hindi na, talagang hindi na. Umalis na tayo. Hoy, bumalik kayo rito. Kuya Kai, tulungan mo kong tanggalin lahat ng karayom na to. CJ. Mufenyon, ibalik mo ako sa dati. Tapos na ang lahat ng alitan natin. Kapag desisyon na, wala nang bawian. Mas mabuti pang tanggapin mo na lang na babae ka na. Ayoko talagang maging babae. Kung magiging babae si Kaije, paano na ang buhay ko? Mufeng yun. Sa ngalan ng matagal nating pagsasama bilang mag-asawa, ibalik mo si Kaije. Ano naman? Sino ba ang may kasalanan kung ilang taon mo na akong hindi pinapansin? Hindi mo ako pinapansin. Mas mabait pa si Kaije sa akin. Simula ngayon, Ang asawa at kumpanya ay akin na lahat. lahat ay akin na. Noon, ikaw ang nagpabagsak sa boss natin at naging pulubi. Ikaw ang nagpabagsak sa boss natin at naging pulubi. Ngayon ka pa magsasalita tungkol sa pagmamahal ng mag-asawa. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong babaliin ko ang mga binti mo? Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang negosyo ko. Narinig mo ba? Napakalalim ni Mufenyon. Kailangan kong lumakas. Hintayin mo lang. Mufeng yun. Pagsisisihan mo ito. Umalis na tayo. Kumusta ang performance ko ngayon? HMM. Yung maliit na trick mo para magparalisa ng tao. Pwedeng ituro mo sa akin. Depende na yan sa swerte mo. Isang kahon na lang ang matitira. Alin kaya ang pipiliin ko? Ito na. Bihira ang kahon na ito. Ang presyo nito ay 1 taon ng iyong buhay. Ayoko. Mahalaga ang buhay ko. Pero yung kahon na binili gamit ang buhay. Siguradong mas maganda kaysa sa iba. Kailangan mong magparaya para may makamit ka. Bata pa naman ako, okay lang mabawasan ng 1 taon. Wala yun. Kukunin ko na ang kahon na ito.
Maligayang bati, host. Nakabenta ka ng 999 na kahon. Nakuha mo ang pinakamataas na buto. Ito ang Nantian Men by Eugene. Dito nakatira ang mga diwata. Sa wakas, makakaakyat na ba ako? Konti na lang ba? Ah, ganun pala. Boss, ano pong sinasabi ninyo? Mukhang, ikaw na ang papalit sa akin. Pinili ng tadhana. Bibigyan kita ng bagong buhay. Ikaw ang magiging walang hanggan sa tatlong daigdig. Hindi mapipinsala ng anumang kapahamakan, at mananatili magpakailanman. Simula ngayon, ikaw na ang bagong Diyos ng kahon. Binabati kita bilang bagong Diyos ng kahon. Habang mas marami kang may bentang kahon, mas lalakas ka, at magiging Panginoon ng kalikasan. Naiintindihan ko na. Kapag naibenta ko na ang 1,000 ball, makakawala na ako sa pagkakagapos at maging isang diwata. Boss, mabuti yan ah. Sayang. Sa ngayon, hanggang dito na lang ang mga taong may kapalaran. Mukhang bukas na lang ulit. Boss, napakalakas mo pala kapag naging diwata ka na. Kailangan kong magpakalakas agad. Isa, 10, 100, 1000, 10 bilyong ginto, boss. Ang mabuting tao, kahit apihin ng iba, hindi pababayaan ng langit. Darating din ang magandang kapalaran. Salamat, boss. Karapat-dapat ka naman. Dali, ipunin mo na yan sa bangko. Pero, boss, ang daming ginto. Delikado kung mag-isa lang akong pupunta sa bangko. Boss, samahan mo naman ako. Sa lakas mo ngayon, wala nang gaanong makakatalo sa'yo sa mundo. Pero may mga eksepsyon pa rin naman. Samahan mo na ako, please. Sige na. Sige, samahan na kita. Ano pong maitutulong ko sa inyong dalawang boss? Ay, ikaw pala ang sikat na si Liuxuy. Ikaw, Bakit ka nandito? Hindi ka dapat nagtatrabaho. magdedeposito po ako. Nagbibiro ka ba sa akin? Hindi mo ba alam? Ito ang pinakamalaking bangko sa Jiangsheng. At if lounge pa ito. Mukha ka namang dukhang-dukha. May pera ka ba talaga? Umalis ka na nga. Ganito ka pa rin pala hanggang ngayon. Wala kang magagawa. Narito na, 10 bilyong pisong halaga ng ginto. Pasensya na po, boss. Ang gulo-gulo mo talaga ngayong araw. Liuxu, paano ka nagkaroon ng ganito karaming ginto? Peke yan. Tiyak na peke. Pwede mo namang i-test kung ayaw mong maniwala. Liuxu, panoorin mo kung paano kita ibubunyag. %9.9% ang purity ng ginto. Tunay pala. Pwede na ba akong umalis? Hindi pwedeng mangyari yan. Impossible. Ninakaw mo lang yung gintong yan. Tao, Anong nangyayari? hulihin siya. Ninakaw niya ang gintong ito. Bakit mo ako huhulihin? Dahil ninakaw mo ang gintong ito. Hindi ako. Nagdadahilan ka pa. Kahit ang pinakamayaman sa Jiangsheng ay walang 0 bilyon. Sabi mo sa'yo ito. Ang mga gintong ito. Galing ito sa treasure chest ng boss. Ako ang nagbigay sa kanya ng gintong ito. Hindi naman mukhang mayaman yung tao na yan. Ano? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng 1 bilyong ginto. Ah, alam ko na. Magkasabwat pala kayong dalawa. Sino ang nagpahintulot sa'yo na insultuhan ng boss? Sinampal mo ako. May problema, City Lord. Anong nangyari at nagpapanik ka? Nagkakaproblema si Sir sa bangko.
Ano? Tingnan mo siya, gusgusin ang suot. May 1-0 bilyong ginto. Ang lakas ng loob nilang apihin si Sir. Daddy, ang sama-sama nila. Huwag kang mag-alala, Kian. Aalis na ako para pagbayarin ang mga masasamang yan. Ang bait-bait mo talaga, Daddy. Ang apihin si Sir ay katumbas ng pagdeklara ng digmaan sa buong Jiangsheng. Kung magsasalita ka pa ng masama tungkol sa boss, hindi kita patatawarin. Kung ganyan ang ugali ninyo, hindi ko na ito idedeposito. Huwag kang aalis. Nagsampal ka sa akin, tapos aalis ka lang. Di ganon kadali. Hulihin niyo siya. Huwag niyong paalisin. Huwag kang gagalaw. Akin to, aalisin ko. Anong karapatan ninyong pigilan ako? Nahuli ka sa kasinungalingan kaya tatakbo, di ba? Tumahimik ka. Wala akong ginawang ilegal. Hindi nyo ako pwedeng ganyanin. Tumigil ka. Lumuhod at ilagay ang kamay sa ulo. Boss, pasensya na po sa pang-aabala. Mga palaboy lang yan. Kung ayaw ninyong uminom ng mahinahon, huwag niyong sisihin kung magiging bastos ako. Gusto pa niyang lumaban. Sugod. Aray, tigilan niyo yan. Anong ginagawa ninyo? Presidente, bakit po kayo nandito? Narinig ko na may isang ginoong pinuntahan dito ng Dragon City Lord. Nakita nyo ba siya? Boss, si Dragon City Lord po ang hinahanap kayo. Ang taong hinahanap ni Dragon City Lord, siya nga. Siya. Presidente, huwag po kayong makinig sa kanilang mga kasinungalingan. Ninakaw nila ang 10 bilyong piso na ginto. Si Dragon City Lord ay narito para hulihin sila, di ba? Anong 10 bilyong piso na ginto? Nandoon. Mabuti naman. Nakabawi ng malaking halaga para sa Dragon City Lord. Ay, lahat ay dahil sa magaling na pamumuno ninyo, Presidente. Dito na ang Jiangsheng Bank. Ang Ginoo ang aking tagapagligtas. Titingnan ko kung sinong may lakas ng loob na kalabanin siya. Kayong dalawa ay napakalaki ng inyong mga abdo. Nagnakaw kayo ng ginto ng Dragon City Lord? Amin ang gintong ito. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang iyong mukha. Una, hulihin sila. Huwag ninyo silang palabasin. Kayong dalawa, hulihin ninyo sila. Hoy, sandali. Boss, pwede ko ba silang bugbugin? Nagdala ka ng sarili mong kapahamakan. Tigilan niyo. Dumating na si Mayor Long. Bumaba na kayo. Dumating na si Mayor Long. Tingnan natin kung matigas pa ang mukha mo. Dumating na si Mayor Long. Makakapagpanggap ka pa ba? Ikaw, Mayor, dumating na po kayo. Sino ka? Ako po ang presidente ng Jiangshan Bank. Buti na lang at hindi nasaktan si Ginoo. Mayor, ito po ba ang hinahanap ninyo? Sino sa inyo ang nag-imbak nitong kahon ng ginto? dumating na ang pagkakataon para magpasikat. Sa wakas, napansin na ako, ng mayor. Dapat kong samantalahin ito. Ako. Kami po. Buti na lang at agad kong nalaman. Baka nakapagtakas pa sila. Kung ganon, dapat kitang pasalamatan. Ay, hindi na kailangan. Trabaho lang po namin yun. Ang tatanga ninyong dalawa. Mabuti. Magaling ang ginawa ninyo. Parang galit si Mayor Long. Nawalan siya ng napakaraming ginto. Siyempre, magagalit yun. Umalis kayo. Ginoo, pasensya na po sa pangamba. Hindi ko na kailangan galawin ang dalawang yan. Tingnan natin kung paano niya ito haharapin. Ano, magkakilala pala ang mayor at sila. Hindi ko rin alam. Liu, ano ba talaga ang nangyari? Mayor, nagdeposito po kami ng ginto. Sila po ang sinadya kaming pag-initan. At sinabi pang magnanakaw kami. Kasalanan ko, hindi ako mahusay na namamahala. Pagkatapos, papapanagutin ko sila, para masiyahan kayo. Ay naku, mukhang malaking problema ang nagawa ko. Ay nako, magsasara na ang bangko nito. Ang Jiangsheng Bank ay isang dayuhang institusyon. Ganito ba ang pagtrato ninyo sa mga mamamayan ng Jiangsheng? Huwag mo naman lahat ipasa sa akin, Presidente. Ano na ang gagawin natin? Sagutin mo ako. Siya, lahat ay dahil sa kanya. Hindi ko naman kasalanan ito. 3 trabaho ang pinapasukan niya sa isang araw. Sino ang mag-aakalang may bilyon-bilyong ginto siya? Matandang kaklase, ikaw mismo ang may kagagawan nito. Hindi ko sinasadya na ipahamak ka. Ang gusto ko lang talaga ay hiyain si Liu Xui. Ngayon, nawala pa ang trabaho ko. Mga tauhan. Ang Jiangsheng Bank ay may masamang serbisyo at ugali. Nakasisira ito sa imahe ng Jiangsheng.
Simula ngayon, palalayasin kayo sa Jiangsheng. Nawala ang bangko. Tungkol naman sa inyong dalawa, pang-aabuso at pagbibintang sa kliyente. Lahat ay haharapin ayon sa batas ng Jiangsheng. Wala na ako. Wala na ang lahat. Dalhin niyo sila, dalhin. Ginoo, Binibini. Nasisiyahan ba kayo sa pagtratong ito? Nasisiyahan po ang Ginoo. Mabuti naman. Mula nang mamatay ang Ginoo, hindi na ako lumapit ng ganito sa isang babae. Isang pambihirang tao talaga si Liu Zhu. Pero, nasayang nila ang maraming oras ko. Ang gintong ito, bukas na lang ako babalik para ideposito. Hindi na kailangang maghintay. Mayordomo. Maaari nang asikasuhin ngayon. Bilisan mo ang pag-asikaso. Sandali lang. Tapos na. Ella Liu, tingnan mo nga. Kung na-receive mo na ba? Na-receive ko na. Ang daming zero. Parang hindi ko na mauubos to sa buong buhay ko. Maraming salamat, Mayor Long. Trabaho ko lang yon. Na pala. Ito ang calling card ko. Kung kailangan mo ako, tawagan mo lang ako anytime. Aalis na muna ako. Hindi na kita istorbo. Palem, Mayor Long. Ang perang yan ay sapat para mabuhay ka ng maayos. Anong plano mo sa hinaharap? Naplano ko na yan matagal na. Gusto kong gamitin ang perang ito para bilhin ang Jiangshan Group. Jen Kinkin. Naglakas loob kang magtaksil sa akin? Eh ano naman ngayon? Ikaw kasi nitong mga nakaraang taon, hindi mo man lang ako pinapansin. Si Brother Kai ang mabait sa akin. Simula ngayon, ang asawa't kumpanya mo ay akin na. Lahat ay akin na. Yun. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Hayop ka. Sayang, ako pa ang nag-angat sa'yo noon. Ang nagwawagi ay hari, ang natalo ay magnanakaw. Hindi ba't ito ang itinuro ninyo? Bulag na bulag talaga ako. Pinabayaan ko pang manatili kayo sa tabi ko ng matagal. Kai, wag mo nang patulan yan. Sige. Kung ganoon, maayos na paglalakbay, huwag na kayong magpaalam. Simula ngayon, ang 100 bilyong pisong ari-arian ng Jiangshan Group ay akin na. Mabuti na rin. Ako talaga ang nagtayo nito mula sa wala. Baka naman masira lang. Ninakay at ching-ching ang kumpanya. Maganda ang panlasa mo. Magagandang asset ang Jiangshan Group. Magandang opsyon ito. Hindi ako nag-iisip na mamuhunan. Gusto kong bilhin at ibigay sa iyo. Hindi na importante sa akin ang pera. Alam ko, pero ito ang aking pagpapahalaga. Kung wala kayo, matagal na sana akong hinuli ng mga siga, kaya kailangan mong tanggapin. Hindi ako interesado sa pera. Kung hindi ka interesado sa pera, paano naman ako? Boss, hindi ako si Suko. Hoy, Long Chengzu. Pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong bilhin ang Jiangshan Group. Kuya Kai, huwag ka nang mag-ensayo pa. Hindi pwede. Para makaganti, kailangan kong lumakas. Kung mag-ensayo ka pa, magiging babae ka na. Umalis ka sa harap ko. Oy, si Young Master Shen. Bakit parang babae na ang dating mo? Nakadamit ka na nga ng damit pambabae. Wala kang pakialam. Ang kinis din ng boses mo. Ngayon, hindi ka na yata. Makakatayo. Subukan mong ulitin yan. Ano ngayon? Gusto mong mag-away? Mu Fengyun, ibalik mo ako sa dati. Kalimutan na natin ang lahat ng sama ng loob. Kapag desisyon na, wala nang bawian. Magpakababae ka na lang. Ayoko ngang maging babae. Para makaganti, kahit pa maging babae ako.
Kuya, Huwag ka nang umiyak, pag-usapan natin ang importante. binili na ni Liu Xui ang kumpanya. Ano? Mu Feng yun. Hindi kita patatawarin. Enmal Liu, natapos na ang pagbili sa Jiangshan Group. Narito ang mga kaugnay na dokumento, pakitingnan. Salamat, Mayor Long. Maliit na bagay lang yan. Nagkataon lang, ito ang dating sekretarya ng boss. Magandang araw, na Liu. Kung tao ka ng boss, manatili ka at tulungan mo akong pamahalaan ang grupo. Opo, Boss Liu. Inay, maayos na ang kalagayan natin ngayon. Gusto kitang bigyan ng mas malaking bahay. Ate, Nandito na kayo. Tara, upo kayo. Zu, pagod na ako kakahanap para sa'yo. Para saan? Matanda ka na rin. Panahon na para mag-asawa. Maganda ang kapitbahay naming binata. Ikaw, ipakasal mo na si Zu sa kanya. tingnan mo, pareha ba ang mukha? Mukhang matinong mamumuhay. Mukhang maayos nga. Pero ang kasal. Dapat si Zu ang magpasya. Nako, utos ng magulang. Salita ng tagapag-ugnay. Magandang pagkakataon ito. Dapat mo nang pag-isipan. Kung ganoon kaganda ang kalagayan, bakit hindi ikaw ang magpakasal ng anak mo? Anak ko, mayaman ang mapapangasawa niyan. Ikukumpara mo ba ang sarili mo sa kanya? Su, para sa kabutihan mo lang ang lahat ng ito. Umalis kayo. Ano? Narinig ko ba ng tama? Nagmumura siya sa akin? Baka nalaman niya na tinanggap ko ang pera mula sa pamilya ng may kapansanan. Su, mga nakatatanda mo kami. Bakit ka basta-basta nanlalait? Ang tawag dyan sa mga kamag-anak, gusto akong ipakasal sa may kapansanan. Ha? May kapansanan? Paano nangyari yun? Naku, si Rana. Paano niya nalaman? Buti na lang si Secretary Wang ay nag-imbestiga para sa akin. Hoy, kuya, ano ba ang nangyayari? Sa kalagayan ni Zu, swerte na kung may magpakasal sa kanya. Oo nga. Paano nyo nagawa yon? Lumayas kayo. Wala pang pagkain, pinaalis na kami. Gusto mo pang kumain? Lumayas na kayo. Huwag na kayong bumalik. Inay, huwag kang magalit. Hindi na tayo makikisalamuha sa mga kamag-anak na ganyan. Liu, narinig ng mga pinuno ng Jiangshan na nagpalit ng may-ari ang Jiangshan Group. Gustong bumisita. Mag-ayos ng isang salo-salo. Ngayong gabi na. Opo. Bilihan ng ball. Ball na naglalaman ng mga pambihirang bagay. Huwag palampasin. Boss, nandito na naman ako. Ang ganda. Bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Salamat sa papuri, boss. Yung tungkol sa grupo na pinag-usapan natin kahapon. Ano na ang pasya mo? Iisa na lang ang ball na ibebenta ko. Aakyat na ako sa langit. Ikaw na ang bahala sa grupo. Aakyat sa langit. Makikita pa ba kita? Huwag kang malungkot. Nasa tadhana ang lahat. Magkikita pa tayo. Makakabili pa ba ako ng ball? Gusto kong maging huling kliyente mo. Sige. Talaga. Pero malaki ang kapalit. Ito ang pinakamagandang ball. Kailangan mong ibigay ang 10 taon ng buhay mo. Pagkaraan ng 1 taon, darating ang masamang kapalaran. Sumpa. Baka malasin ka ng todo. Baka mahirapan ka sa matinding lamig. O baka masunog ka sa apoy. Kaya mo bang bilhin? Sabi mo nga, kailangang magsakripisyo para makuha ang gusto. Ang ball na ito. Kukunin ko. Gusto kong makipagkasundo sa'yo. Ano yon? Gusto kong samahan mo ako sa salo-salo mamayang gabi. Para patunayan na ako na ang bagong pinuno ng Jiangshan Group. Pwede ba? Sige. Yung 10 taon ng buhay. Kunin mo na. Gutom na ba? Ito, kainin mo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Hindi ako namumuhunan. Gusto kong bilhin ito para sa'yo. Ang kayamanan ay wala na sa aking puso. Alam ko, pero ito ang aking pasasalamat. Kung wala kayo,
Malamang nahuli na ako ng mga siga, kaya tanggapin mo ito. Mabait siya. Pero kailangan niyang maranasan yun. Malaki talaga ang epekto ng 10 taon sa buhay. Boss, pwede ko na bang buksan ang kahon? Oo. Ano kaya ang laman nito? Binabati kita, nakabenta ka ng 1,000 kahon. Nakuha mo ang kapangyarihan ng kalikasan. Ikaw na pinili ng tadhana. Nagkita na naman tayo. Salamat sa tulong, kasama. Kaya ako nagkaroon ng pagkakataong umakyat sa langit. Lahat ay tsansa lamang. Sumama ka sa akin. Sandali lang. May pangako pa ako sa mundo na hindi pa natutupad. Pagkatapos kong tuparin yon, magkita na lang tayo ulit. Sige. Schwanuling. Ang Schwanuling ang personal na sandata ni Schwanu. Ang may hawak nito ay si Schwano na nagkatawang tao. Kaya niyang magpakilos ng hangin at ulan, magpatamba ng mga halimaw at demonyo, magutos sa buong mundo, pasukuin ang lahat ng nilalang. Ang lakas naman. Pero kailangan mong tipunin ang 3 banal na sandata, bago mo mabawi ang lahat ng kapangyarihan mo. Ang balita ng pagsilang ni Schwanu, dapat malaman ng buong mundo. Sumisiklab ang hininga ng dragon. Nagkakaisa ang lahat ng bagay. Pagpalain ng dakilang siya, may kasamahan palang nagtagumpay sa tribulation at naging Diyos. Nadapa lang ako. Masakit pa ba? Tatay, ano ito? Ito ang Chensuan Divine Blade. Ito ang sagradong sandata ng pamilya Long. Mas mahalaga pa ito kaysa sa buhay ko. Ang galing naman. Tatay, tingnan mo, gumagalaw ito. Ano? Nagising ang Divine Blade. Ibig sabihin nito, bababa na sa mundo si Josaxuan. Mga tauhan. City Lord. Ihanda agad ang sasakyan. Sumama kayo sa akin upang humarap kay Josaxuan. Opo. Sek, Yang, ano man ang mangyari, ang Commercial Square project na ito, kailangan nating makuha. Boss Lin, may problema. May reaksyon ang wish fulfilling gourd. Sa wakas, may reaksyon na ang wish fulfilling gourd. Diyos sa Schwanu, ang namamahala sa mga numerolohiya at mahika. Nag-aalis ng masasamang espiritu at demonyo. Nagpoprotekta sa estado, at sa kapayapaan ng mga tao. Susundin kita hanggang kamatayan. Kung bababa si Diyos sa Schwanu, iaalay ko ang pinakamamahal na handog. Lahat ng tao, sumunod kayo sa akin. Ginoo, may reaksyon ang Blunt Divine Book. Ano, totoo pala ang alamat. Si Josaxuan ay pababa na. Makalipas ang 1,000 taon, muling nagpakita sa mundo si Josaxuan. Ang inyong Marquis ay tutulong sa inyo. Mga tauhan, buksan ito para sa akin. Mga tauhan, bababa na si Josaxuan. Sumama kayo sa inyong Marquis upang salubungin siya. Boss, pwede na ba tayong umalis? Boss, ganito ba ang pakiramdam ng pagiging Diyos? Bitawan ang lahat ng problema sa mundo. Sagana sa espiritu, lahat ay mga nagpaprakti. Kaya ko rin bang maging Diyos? Lahat ay nakadepende sa pagkakataon. Tingnan mo yung lalaki, ang sama ng ugali. Bakit nandito si Mo Feng yun? Malamang inimbita siya ng bagong chairman. Ay nako, ganito na lang siya kahamak. Hindi ko inaasahan. May kasama pang magandang babae. Marunong kang magtipid sa pag-oorganisa ng party. Boss, tingnan mo. Ito ang party na inorganisa ko para sa grupo. Pangunahing layunin ay ang pagtitipid. Dapat matutong maging matipid. Mrs. Leo, dito po. Hoy, tingnan mo. Nandito na rin ang nanay niya. Hala. Xiao Wang. Ito ang handaan para sa anak kong babae. Opo. Boss Mu, Boss Liu. Maria. Palayasin niyo sila. Opo, Boss Liu. Kayong dalawa, umalis kayo dito. Naku naman, umalis na tayo. Maria, mayaman na tayo ngayon.
Pag-iingatan ko kayo sa hinaharap. Mabuti, mabuti, may pinag-aralan na ang aking Xiaozu. Maria. Ma, ito ang boss na sinasabi ko. Lahat ng meron ako, ay galing sa kanya. Talaga po, maraming salamat po. Kayo po ang malaking biyaya sa aming pamilya. Swerte lang po niya yon. Napakabait po ninyo. Boss, may asawa na po ba kayo? Ano po sa tingin ninyo sa anak kong si Xiaozu? Maganda siya, pero... Ma, ikaw talaga ang nakakaintindi sa akin. Anak, hanggang dito na lang ang kaya ng nanay mo. Maria. Ma, bakit kayo nandito? Anong ginagawa ninyo rito? Bakit kayo naman ang nakita namin dito? Nakakabad trip talaga. Bakit kayo nandito? Ito ang Jiangshan Group, ang handaan ng chairman. Ako ay empleyado ng grupo. Siyempre, pwede akong pumunta. Pero kayo, ang mga nandito ngayon ay mga kilalang tao sa Jiangsheng. May karapatan ba kayong mga dukhang tulad ninyo na pumasok? Umalis kayo. Lumayas na kayo. Ikaw, Xiaoshu, huwag kang magpadala sa galit. Ito ang boyfriend mo, di ba? Anong pakialam ninyo? Aba, tama nga ang hinala ko. Boss mo, bakit kayo nandito? Sino ba yang lalaking yan? Malaking tao ba? Siya ay ang dating chairman ng Jiangshan Group at siya rin ang founder ng Jiangshan Group. Ang ganda ng binata, gwapo at may kakayahan. Sa sinabi niya, mukhang talagang may talino nga. Pero, nasa kahirapan na siya ngayon. Mas dukha pa sa pamilya nila. Normal lang sa mga kabataan ang magkabigo sa negosyo. Kaya pala, isa lang palang dukhang pulubi na walang pera at kapangyarihan. Ganitong klase ng tao, pinagmamalaki mo pa. Ew. Malayo ang agwat ng Diyos at tao. Hindi dapat lapastanganin ang kapangyarihan ng Diyos. Mukhang ayaw makipag-away ng boss sa kanila. Ang boss ay isang tunay na Diyos. Paano nyo siya matatrato ng ganyan? Ganito lang, Diyos pa? Ikaw ba ay pulubi kang Diyos? Nagpapanggap ka lang. Akala mo talaga Diyos ka, isang kahabag-habag na pulubi ka lang. Anong nangyari? Ang sakit ng bibig ko. Parusa ito sa inyo dahil ininsulto nyo ang boss. Hindi ako makakadalo sa handaan ni Liuzu mamayang gabi. Kailangan kong sabihin sa kanya. Nahanap na, nasa Prosperity Hotel. Alam ko na. City Lord. Nahanap na namin si Lady Xuano. Nasaan? Sa Prosperity Hotel. Ang Prosperity Hotel. Hindi ba dyan gaganapin ang handaan ni Liu Shu? Ayos lang. Hindi masasayang ang oras sa parehong bagay. Bilisan natin. Opo. Sana pagpalain ako ng langit. Ako ang unang makakita kay Divine Maiden. Pagkatapos ng 1,000 taon, sa wakas ay bumalik na si Divine Maiden. Mag-aalay ako ng 6 na pinakamahalagang kayamanan. Tiyak na masisiyahan si Divine Maiden. Ngayong araw, ako ang magre-representa sa pamilya Lin, upang mag-alay ng pinakamataas na paggalang kay Divine Maiden. Ano po, Tio? Pumunta ka agad sa Prosperity Hotel. Bumaba na sa lupa ang dakilang Diyos sa Xuanyu. Matutulungan kanyang bumalik sa normal. Ano, totoo ba yan? Tandaan mo, Huwag mong gagalitin ang dakilang Diyos Aksuan. Naiintindihan mo ba? CJ, alam ko na. Kuya Kai, wala na ang grupo natin. Bakit ang saya-saya mo pa? May pagkakataon na akong maging lalaki ulit. Ano? Tara na. Pupunta tayo ngayon sa Prosperity Hotel para hanapin ang dakilang Diyos Aksuan. Bilisan nyo. Serves you right, dahil sa paninirang puri nyo sa boss. ikaw ang may gawa nito?
Ito ang parusa ng langit, kung hindi nyo parerespetuhin ang boss. Mas lalong magiging malala ang kahihinatnan. Huwag kang makinig sa kanya, nagkakalat lang yan. Sumasakit lang ang ngipin ko, kahit na mas matanda kayo. Anong ginawa nyo sa akin dati? Xiaozu, anak, napagod na ako kakahanap ng paraan para sa'yo. Anong bagay? Matanda ka na rin. Dapat mag-asawa ka na, utos ng magulang, at salita ng tagapag-ugnay. Magandang pagkakataon ito. Pag-isipan mo ng mabuti. Kung napakaganda ng kalagayan, bakit hindi ikaw ang magpakasal? Ang anak ko, sa mayaman ikakasal. Kaya mo bang pantayan iyon? Xiao Shuo, para sa ikabubuti mo lang ito. Umalis kayo rito. Xiao Shuo, mga nakatatanda mo kami. Bakit ka ganyan magsalita? Ito ba ang ibig sabihin ng kamag-anak, na ipakasal ako sa isang may kapansanan? Sa kalagayan mo, Xiaoshu, maswerte ka na kung may magkakagusto sa'yo. Tama. Paano nyo nagawang ganyanan siya? Lumabas kayo, Leyes. Hindi pa nga nahahain ng pagkain, pinaalis nyo na kami? Gusto mo pang kumain? Umalis na kayo, huwag na kayong bumalik. Ganyan na nga ang nangyari, matigas pa rin ang mukha mo. Sakit sa'yo. Mga nakatatanda kami. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Huwag mo nang patulan. Guard, paalisin nyo sila. Guard, may naninira dito. Paalisin ako. Karapat-dapat ba kayo? Kayong mga dapat umalis. Anong karapatan mong paalisin kami? Dahil, ang Jiangshan Group, na-acquire ko na. Ano? Totoo ba na siya ang chairman ng Jiangshan Group? Ay, hindi ko alam. Ang alam ko lang, lalaki ang chairman ng Jiangshan Group. Isa lang akong middle manager sa grupo. Wala akong karapatang makita ang bagong chairman. Nagsisinungaling ka. Asawa ko ay middle manager sa grupo. Kung ikaw nga ang chairman, paano niya hindi ka makikilala? Ang Jiangshan Group, bilyon-bilyon ang halaga. Ang katayuan ng chairman, ay napakadakila. Narinig ko kahit si Long Chengzu, ay may paggalang at takot sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pwedeng si Liu Zhou ang chairman. Bata pa siya, wala siyang ganoong kakayahan. Nagpapanggap kang bagong chairman. Kung lumabas ang balitang ito, wala ka ng lugar sa Jiangcheng. Okay lang na mahirap ka, pero nagpapanggap ka pa at nagpapalabas ng drama. Liu Zhou, nakakadiri ka talaga. Xiaoshu, totoo ba ang sinasabi niya? Ma, huwag kang makinig sa kanilang kalokohan. Ako talaga ang chairman ng Jiangshan Group. Naniniwala akong kaya niyang ayusin ito. Hindi muna ako makikialam sa ngayon. Hanggang ngayon, nananatili ka sa iyong pagkakamali. Ito ang magandang anak na pinalaki mo. Nakakahiya. Paano ako nagkaroon ng kamag-anak na tulad mo? Nagpapanggap siya bilang chairman. Ito ay isang malaking kasalanan. Magkamag-anak tayo. Tiyak na madadamay tayo pagdating ng panahon. Ay nako, ano na ang gagawin natin? Sige, kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi madamay. Sana hindi na lang ako nagpakasal sa pamilya ninyo. Ngayon, ako rin ay madadamay. Aha, may naisip na akong paraan. Ano na namang masamang ideya ang naisip niya? Kung saktan mo ang anak ko, ipaglalaban kita. Nandito pala kayong lahat. Ngayon, maging saksi kayong lahat. Simula ngayon. Ang aming pamilya, sa inyo, ay tuluyang maghihiwalay. Ano? Mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ano na ang gagawin natin? Ang pagputol sa relasyon na ito, ay mas mabuti pa. Sino ka ba? Ang usapin ng pamilya namin, ay hindi mo dapat pinakikialaman. Anong nangyari? Kung sasaktan ninyo muli si Liu Zhou, gagawin ko kayong abo. Sumasakit ang ngipin ko. Xiaozu, kamag-anak natin ito, hindi maganda ang mag-away. Maria, tama ang sinabi ng boss. Noong mahirap pa tayo, hindi naman sila tumulong. Tama si Xiaozu, noong nahihirapan tayo, tawa lang ng tawa ang mga yan. Ang tagal kong napipigilan ng asawa ko. Totoo, hindi ako nakatulong. Anong nangyayari ngayon? Gusto kong magalit, pero hindi ko magawa. Ngayon, ako ang chairman ng Jiangshan Group. Hindi sila makakalamon sa atin. Ang ganitong kamag-anak, mas mabuti pang wala na. Ganito pala ang tingin mo sa amin? Sino ang gusto maging kamag-anak ninyo? Tama ka. Tumanda na ang isip ko. Kung puputulin, dapat lubusan. Tinatanggal na kita. Ano ang karapatan mong tanggalin ako? Sinungaling ka. Akala mo talaga chairman ka. Ang totoo, totoo. Ang peke, peke. Bakit ko kayo pag-aaksayahan ng panahon? Kokontaken ko ang mga executive ng grupo. Isusumbong ko kayo. Hindi kayo makakatakas. Maghintay kayo at pagsisisihan ninyo. Sino ang isusumbong mo? Sino ito?
Siya ang bagong secretary ng chairman. Nakita ko siya kahapon sa grupo. Wala na kayo, hintayin mo na lang ang galit niya. Kung ganoon ang gusto mo, sige, kasalanan mo ito. Talaga bang nagsinungaling si Xiaozu? Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang masaktan ang aming si Xiaozu. Secretary Wang, magrereklamo ako. Kanino ka magrereklamo? Sa kanya ako magrereklamo. Nagpapanggap bilang chairman ng grupo. Ngayon, wala na kayo. Huwag ninyong sisihin ang sarili ko. Secretary Wang, dapin ninyo sila. Patungkol din kay Mu Fengyan. Ang lakas ng loob mo. Chairman Liu, huli na ang dating ko. Natakot po kayo. Secretary Wang, ano ba itong nangyayari? Hindi nyo alam, di ba? Siya, si Liu Xu, ang bagong chairman ng Jiangshan Group. Ano? Siya ang chairman ng grupo? Hindi, imposible. Mahirap ang pamilya nila. Paano siya magiging bagong chairman? Secretary Wang, nagkakamali ka ba? Hindi ba lalaki ang chairman? Ininsulto ang chairman sa harap ng publiko. Anong parusa ang nararapat? Nako, bakit ko ba nagawa ang isang bagay na napakatanga? Ako pa mismo ang magpuputol ng ugnayan sa kamag-anak na may bilyon-bilyong yaman. Nandito pala kayong lahat. Maging saksi ninyo ngayon. Simula ngayon. Ang pamilya namin, sa inyo, ay tuluyan ng maghihiwalay. Kailangan kong ayusin ang relasyon namin. Mahal, pasensya ka na muna. Xiao Shu, nagbibiro lang ako kanina. Magkamag-anak tayo. Drama lang yan. Gusto mong gamitin yan para maayos ang relasyon. Huwag kang mangarap. Mga palaboy, nakakatawa. Isara mo na ang pangit mong mukha. Nandidiri ako sa'yo. Wala na, hindi gumana ang plano. Nahuli tayo. Dapat ayos-ayos lang at kontrolado ang lahat. Ikaw ang may gawa nito. Oy, ang ingay talaga dito. Huwag mong titigan ang mga mata ni Shenkai. Ito, Lalong nagiging babae si Shenkai. Matigas ang ulo, lalo ka lang lumulubog. Hindi kayo welcome dito. Lumabas kayo. Gusto mo pang makialam sa akin. Mamatay ka na. Hindi, hihimatayin na ako. Naapektuhan si Secretary Wang. Mukhang lumakas ang kapangyarihan ni Shenkai. Mukhang nagkaputla na si Shenkai. Kailangan kong protektahan si Liu Zhu. Lalong lumalakas ka. Ikaw rin. Pero gusto mong mabawi ang grupo. Wala kang kakayahan para dyan. Isang Jiangshan Group lang naman yan. Ayaw ko na nun. narito kami para hanapin ang Diyosa ng Suan. Mukhang hindi pa nila alam. Si Liu Zhu ang Diyosa ng Zuan. Kautusan ng Diyosa ng Zuan. Ang kautusan ng Diyosa ng Zuan ay ang tunay na sandata ng Diyosa ng Zuan. Ang may hawak nito ay ang muling pagdating ng Diyosa. Kayang magpaulan at magpahangin. Magpatakpan ng mga demonyo. Magutos sa buong mundo. At pasukuin ang lahat. Ang lakas naman. Ang pagkakakilan lang ito na ipinagpalit ni Ching sa 10 taon ng buhay. Ganito pala kalakas ang hatak nito. May natanggap kaming balita na narito ang Diyosa ng Suan. Magpakita ka na. Diyosa ng Suan, pakita po kayo. Inanyayahan akong magpakita, hindi man lang lumuhad. Talagang walang galang. Magpakita ka na. Bakit walang reaksyon? Maaasahan ba ang balita mo? Talagang maaasahan. Ang mga tao mula sa 3 malalaking pamilya ay papunta rito. Kayo ay pumunta rito para hanapin si Reyna ng Langit. Ayaw niyang tulungan ako. Ngunit si Reyna ng Langit ay may walang hanggang kapangyarihan. Tiyak na matatanggal niya ang masamang epekto ng Sunflower Manual. Para sa paghihiganti, kahit maging babae, ano naman ang masama? Ang kapangyarihan at iba pa ay hindi mahalaga. Ang kaligayahan ng isang lalaki ang pinakamahalaga. Nag-antay ng matagal. Kailangang maibalik sa dati si Sir Kai. Kung hindi, sasama na lang ako kay Ginoong Lee sa kabilang Umuwi bahay. ka na. Hindi ka niya tutulungan. Ano ka ba? May karapatan ka bang magpasya para kay Reyna ng Langit? Ako, ang Reyna ng Langit na tinutukoy ninyo. Ano? Dahil ako mismo ang diwata ng langit. Imposible yan. Nababaliw na ba ang bagong chairman? Nangangahas pang sabihin siya ang diwata ng langit. Totoo.
Ganitong klaseng pagsisinungaling ay nangangahas pa siyang sabihin. Mukhang kapag nalaman ng lahat ang katotohanan, magkakaroon ng magandang palabas. Chairman na naman. Diwata ng langit pa. Ano ba ang nangyari sa anak ko nitong mga nakaraang araw? Kung siya nga ang chairman, malas na ang kalagayan natin. Paano pa kung siya rin ang diwata ng langit? Hindi ba tiyak na tayo'y mapapahamak? Ang anak ko, siya pala ang maalamat na. Diwata ng langit. Ate, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Siya ang diwata ng langit, hindi basta-basta mapagpapanggap yan. Liuxu, nangangahas kang magpanggap bilang diwata ng langit. Kapag nagalit ang diwata ng langit, kaya mo bang panagutan? Hindi ako nagsisinungaling, Liu Zhu. At lalong hindi ko kailangang magpanggap bilang sinuman. Kapag sinabi kong ako siya, ako nga siya. Tama na. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang mukha mo. Kuya Kai, bigyan mo siya ng leksyon. Kung sakaling tunay na nagalit ang diwata ng langit, malaking problema ang aabutin natin. Ngayong araw, ipapakita ko sa'yo ang kapalaran ng mga nagpapanggap sa diwata ng langit. Malapit na ang sagradong sandata, maaari nang tawagin. Ayaw pa ring magbago. Tingnan mo kung ano ito. Ano yon? Kung siya nga ang Mystic Maiden, hindi na ako muling magbabalik sa dati. Ang Mystic Maiden's token na hawak niya, kung tunay yan, wala na tayo. Mukhang natatakot si Shenkai. Kung alam lang sana niya ang mangyayari, bakit pa niya ginawa? Baka naman, ito na ang Mystic Maiden's token. Bumalik na ang banal na sandata. Bumalik na. Bumalik. Anong nangyayari? Baka hindi pa oras? Ang laki-laki ng paghahanda, akala mo talaga ikaw ang Mystic Maiden? Hindi mo ba iniisip na yung hawak mo ay tunay na Mystic Maiden's token? Kanina, muntik na akong maniwala. Akala ko, talagang mapapalipad. Ang banal na sandata. Tigilan na yan. Mystic Maiden, hindi porket may pera ay pwede ka nang magpanggap. Bilisan mo na. Huwag ka nang magpahiya rito. Naniniwala ako kay Xiaoshu. Dilat ang mga mata ninyo at tingnan ng mabuti kung sino talaga ang aking tunay na pagkatao. Narating na. Ang sarap ng pakiramdam. Bigla akong gumon. Nabalik na ang Mystical Maiden. Xiaoshu. Magaling. May dating ka. Mabuhay po, Mystical Maiden. Xiaoshu, may iba ka pa bang sikreto na hindi ko alam? Sa pamilya namin, may Mystical Maiden pala. Ako pala ang tiyahin ng Mystical Maiden. Tingnan mo ang dating niya. Mukhang totoong ang Mystical Maiden si Liuxu. Hindi pwede, magic trick lang yan. Imposibleng siya ang Mystical Maiden. Nananaginip lang siguro ako. Ang pamangkin ko ay ang Mystical Maiden. Ako pa ang nagpakilala sa Mystical Maiden ng isang taong may kapansanan. Totoo palang Mystical Maiden ang anak ko, ngayon. Ano pa ang masasabi ninyo? Paano ka naging Mystical Maiden? Kung siya ang Mystical Maiden, paano na ako? Hindi na ako babalik sa dati. Peke yan. Siguradong si Mufen yun ang may kagagawa nito. Nagpapanggap lang yan. Nandyan na ang katotohanan sa harap mo. Ayaw mo pang aminin. Kung peke ako, paano mo ipapaliwanag ang banal na sandatang ito? Na nasa kamay ko. Nasa daan pa lang ang 3 banal na sandata. Peke lang ang mga yan. Ginagago mo lang kami ng mga peking yan. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nagbubulag-bulagan ka pa. Ang tanga-tanga mo talaga. Sino ang nanggugulo sa Mystical Maiden? Kaije, nandito na ang tiyo mo. Ang tunay mong mukha, malapit nang mabunyag. Ang sinumang mang-api kay Poong Suanin, walang awang papatayin. Sino? Ang inyong lingkod. Harapin ako. Kayong dalawa, Shenkai. Bagamat ikaw ay aking pamangkin. Ngunit, kung mangahas kang mang-api kay Poong Suanin, ang inyong lingkod, hindi ko patatawarin. Si Shenkai ito. Bakit parang, hindi lalaki, hindi babae ang itsura? Nang ahas na magkagulo rito. Ang laki ng apog ninyo. Nangahas kayong manggulo sa aking Poong Suan. Sa Jiangcheng, wala nang lugar para sa inyo rito. Hindi kami. Narito ako upang humingi ng tulong kay Poong Suan na ibalik ang aking katawan. Paano ako mangahas na saktan siya? Alam kong hindi mo magagawa. Kung gayon, sino nga ba? Hindi pa lumalabas si Suan. Tiyak na hindi ko siya inapi. Wala akong kinalaman dito. Kung wala talagang paraan, sabihin na lang na si Liuxu ang nagkasala. Baka siya ang nagpapanggap kay Xuan. Kaya nagalit si Poong Xuan. Kung si Liuzo nga si Zuano, nakasakit nga ako sa kanya kanina. Bakit ba ang daldal ko kanina? Siya. Tito, nagpapanggap siya bilang Diyos Suan.
Dapat mong parusahan siya ng mabigat. May 3 banal na sandata na sa katawan ni Liu Zu. Mukhang nararamdaman na ng mga ito ang presensya ng Diyosa Zuan-no. Ang presensya ng banal na aklat ng karunungan ay nasa kanyang katawan. Siya ang Diyos Sakswanen. Nararamdaman ko na sa kanyang katawan ay kumakalat ang presensya ng banal na sibat ng langit. Si Liu Xu na ang Diyos Sakswanen. Talagang mayroon sa babaeng ito, ang presensya ng kalabasan ng kagustuhan. Pagpupugay sa iyo, Diyos Sakswanen. Ano? Siya nga talaga ang Diyosa Zuan-no. Yumukod na mismo si Pangulong Long. Tiyak na tama ito. Pinutol ko pa ang relasyon ko sa Diyosa Zuan-no. Ikaw ang may kasalanan. Tumayo ka na. Salamat, Diyos Sakswanen. Nandito rin si Ginoong. Naging Diyosa Zuan-no si Liu Zu. Tiyak na tinulungan siya ni Ginoong. Ginoo. Sino ito? Napakagalang ng Dragon City Lord sa kanya. Mali yata kayo. Tumigil ka. Maliban sa Diyos Sakswanen. Sino ang may karapatang hawakan ang 3 banal na sandata? Hindi siya maaaring maging Diyos Sakswan noong hinawakan mo ang banal na aklat na ipadpad ka ng 10 metro. Hindi mo ba naalala kung siya nga ang Diyos Sakswanen? Bakit hindi niya ako kayang talunin? Ang Diyosa Zuan-no ay muling isinilang. Noong hindi pa kumpleto ang 3 banal na sandata, hindi pa ganap na naibalik ang kanyang kapangyarihan. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Ano na ang gagawin natin? Si Liu Xu pala talaga ang Diyos Sakswan. Shenkai, kahit na pamangkin kita, pero ang kinasangkutan mo ay ang Diyos Sakswan. Hindi kita kayang protektahan. Sa huli, sumunod pa rin ako sa maling tao. Mukhang hindi na kayang iligtas ni Shen kay ang kanyang sarili. Ang Diyos Sakswan yan ang nag-aalaga sa sangkatauhan. Ngayong araw, ang 3 banal na sandata ay kumilala sa kanilang may-ari. Iyan ang pinakamahusay na patunay. Ito ang pambansang alagad. Bamabati po ang inyong lingkod sa dakilang Diyosa Zuan-no. Pat ang pambansang alagad ng batas ay narito na. Kuya Kai, parang nagkamali talaga tayo. Impossible. Hindi pwedeng si Liu Xu ang Diyos Sakswan. Kung siya nga ang Diyos Sakswan, ano nang mangyayari sa akin? Tumayo ka na. Salamat po, dakilang Diyosa Zuan-no. Kahanga-hanga ang kanyang kariktan, ngunit wala ni Katie na pakiramdam ng kultibasyon. Talagang kakaiba. Kuya Kai, wag na lang kaya tayong umalis ng mabilis? Impossible. Talagang imposible. Ang katawang reinkarnasyon ay nangangailangan ng sagradong kasangkapan para patatagin ang kapangyarihan. Gamit ang inyong makamundong pag-iisip, naghahangad kayong unawain ng isang Diyosa at nangahas pa kayong pagdudahan ng dakilang Diyosa Zuan-no. Ano ang nararapat na parusa sa inyo? Ano na ang gagawin natin? Mukhang kailangan kong magmakaawa kay Liu Xu na ipatawad ang buhay ko. Hindi ko pwedeng isugal ang aking buong buhay. Kailangan kong magmakaawa kay Liu Xu. Kahit ang pambansang alagad ng batas ay lubos na gumagalang kay Liu Zu, mula ngayon kailangan kong talagang sipsipin ng mabuti ang pamangkin kong ito. Naging tanga talaga ako noon, pero hindi pa huli ang lahat para magbago. Sa mundong ito, ang isang katayuan lamang ay sapat ng magpaubaya sa isang grupo ng mga tao. Sa wakas, nabawi ko na para sa boss. Shenkai, anong masasabi mo ngayon? Diyos Saksuan kahabagan po. Dakilang Diyos Sakswanen, alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiibalik na lang po ako sa dati. Talagang alam ko na ang mali ko. Sinabi ko na. Hindi kita tutulungan. Dahil sa paglapastangan ng dalawang ito sa dakilang Diyosa Zuan-no, ikaw ang baalang magparusa ayon sa batas. Mu Fengyun, kailangan mo akong tulungan. Noong nagtulungan kayo ni Shenkai, para itulak akong mahulog mula sa bubungan. Hindi mo naisip na darating ang araw na ito, di ba? Lahat sila ay gustong saktan ka. Patayin mo sila. Hindi ako susuko. Papatayin ko kayong lahat. Hala, sususupin niya ang mga puot at hinanakit. Pigilan mo siya, agad. Ang lakas ng enerhiya sa katawan ni Shenkai. Paano naging ganito kalakas? Ano ba ang balak nitong tao? Hindi naman niya tayo papatayin, ano? Mukhang kontrolado na siya ng sama ng loob. Marahil ito na si Shenkai. Dot ang nararapat na parusa para sa kanya. Hindi ko siya papayag ang saktan ng boss. Kaya ko nasigar ang pigilan ito. Anong nangyayari? Xiao Shu, umalis na tayo dito. Dalhin mo na si Mama, bilis. CJ. Mama, responsibilidad ko ito. Nandito ang boss. Magiging maayos ako. Halika, tita. Alis na. Sige, alis na tayo. Sinipsip niya ang lahat ng sama ng loob. Sa mundo sa nakaraang taon, Mag-ingat ka. Naiintindihan ko. walang makakatalo sa akin ngayon. Mamamatay kayong lahat. Makinig ka sa iyong tiyuhin.
Magbagong buhay ka na. Wala nang saysay yan. Baliw na siya. Pinabayaan mo ko. Tiyuhin pa ang tawag sa'yo. Ingat. Ang dami-daming sama ng loob na sinipsip ko. Bakit madali pa rin? Winasak ng babaeng yon ang aking demonyong enerhiya. Ramdam ko na. Unti-unti nang sumasanib sa katawan ko. Ang 3 divine artifacts. Malakas ang kanyang enerhiya. Malamang gagamitin na ni Shenkai. Ang buo niyang lakas. 6-1 po. Ano naman ang swan niyan? Hindi pa nahuhubog ang 3 banal na artipisyo. Mas malakas ako ngayon kaysa sayo. Zuan-no Darren. Kailangan kong tulungan si Zuan-no Darren. Mukhang kulang pa ang aking kasanayan. Kainis. Wala na bang paraan talaga? Ano naman ang swan niyan? Sumunod sa akin at lalago ka. Tutol sa akin at mamamatay ka. Shenkai, akala mo talaga, walang katulad ka sa buong mundo. Pupuksain kita. Hahanapin ko si Mufenyon para maghiganti. Ang lakas ng presensyang ito. Hala! May panganib 6-1 na Darren. Mamatay ka na. Boss. Impossible. Paano na-neutralize ang aking lakas? Basag. Ang lakas ko. Paano posible yon? Ikaw pala. Napakagaling pala ng Ginoo. Ang lakas ng lalaking ito. Sino ba talaga siya? Magkapareho kaming naglalakbay sa landas ng kapangyarihan. Bakit siya napakagaling? Boss. Salamat. Walang problema. Gamitin mo na ang Magic Calabash. Tapos na. Nakatago sa kanyang katawan ang nakaraan at hinaharap. 1 taon ng sama ng loob ng mundo. Na-absorb na ngayon. Lahat ay magkakaroon ng maswerteng taon pagkatapos nito. Si Shenkai, magandang bagay pa rin ang nagawa niya. Isang maling hakbang. Sunod-sunod na mali. Patuloy na pagkakamali. Ito ang nararapat na kaparusahan niya. Pagpupugay sa dakilang immortal. Matagumpay na nalampasan ng boss ang kanyang tribulation. Siya na ngayon ang nag-iisang dakilang immortal sa mundong ito. Tumayo ka na. Huwag nang magpakapormal. Boss, aalis ka na ba? Tapos na ang lahat. Panahon na para umalis. Tapos na ang lahat. Mukhang hindi na tayo dapat maging third wheel dito. Magagaling talaga silang dalawa. Talagang hindi masukat ang kanilang kapangyarihan. Sa totoo lang, bagay na bagay silang dalawa. Sana magkaroon sila ng magandang wakas. Mga kasama, sumunod kayo sa akin. Sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa tinapay na iyon noon, hindi ako magkakaroon ng ganitong buhay ngayon. Tinuruan mo ako ng martial arts. Iniligtas mo ako sa mahirap na sitwasyon. Ang ibinigay mo sa akin ay mas mahalaga kaysa sa tinapay ng libo-libo. Milyon-milyong beses. Ano-ano ang gagawin mo? Anong hinihintay nyo? Sugod! Lahat ay itinakda ng tadhana. Feng Yun. Sa hinaharap, makikita pa ba kita muli? May kanya-kanyang tadhana ang lahat sa mundo. Kung talagang may pagkakataon, magkikita tayong muli. Kung gayon. Sa huli. Pwede ba kitang yakapin? Sige. Gutom na gutom ka ba? Ito, kainin mo. May gagawin pa ako, mauuna na ako. Boss, parang nakita dati. Hindi ba ikaw yung pulubi noong nakaraan? Kumusta ang performance ko ngayon? MMHMM. Yung maliit na teknik mong pangparalisa, pwede mo ba akong turuan? Depende na yan sa kakayahan mo. Pero napakaraming ginto ito. Delikado kung ako lang ang pupunta sa bangko. Boss, samahan mo naman ako. Sa kakayahan mo ngayon, kakaunti na lang sa mundo ang makakatalo sa'yo. Pero may mga exception pa rin naman. Samahan mo na ako, please. Sige na. Sige, isasama kita.
Hindi ako gustong mag-invest. Gusto kong bilhin ito at ibigay sa'yo. Ang kayamanan ay wala na sa isip ko. Alam ko, pero ito'y mula sa puso ko. Kung wala po kayo, siguradong nahuli na ako ng mga gulo. Kaya kailangan po ninyong tanggapin ito. Boss, nandito na naman ako. Ang ganda, bagay na bagay sa'yo ang suot mo. Salamat po sa papuri, boss. Boss, pwede na ba tayong umalis? Boss, ito ba ang pakiramdam ng pagiging diwata? Iniwanan ng lahat ang suliranin sa mundo. Sagana sa espiritu, lahat ay mga nagpaprakti. Pwede rin ba akong maging diwata? Nakasalalay lahat sa tadhana. Mahal kita. Sige na. Ang iyong landas. Simula pa lamang. Fendyon. Sa hinaharap. Siguradong hahanapin kita. Nanay, aalis na ako. Bakit ngayon ka pa aalis? May biglaang importante. Sige, umalis ka na. Inay. Mahal kita. Boss, dagdagan mo naman ng ilang araw. Wala na talagang pera ang pamilya namin. Umalis ka. Tigilan mo yan. Babayaran mo ngayon din. Nanay. Ayos ka lang ba? Bakit ka bumalik? Maganda pala ang anak mo. Siya na lang ang pantubos. Huwag mo siyang gagalawin. Tumakbo ka na. Nanay, huwag kang mag-alala. May pera tayo. Ay swipe mo. Wow boss, ang yaman mo pala. Tapos na ang utang. Tara na mga tropa. Sinong nagsabing pwede na kayong umalis? Hindi pa natin napag-uusapan yung paghampas mo sa nanay ko. Ganyan ka lang kalakas, makikipag-away ka pa sa akin. Aray. Sorry na, ganda. Maawa ka na, ganda. Kapag nanakit ka ulit ng tao, sa bawat pagkakataon, babatuhin kita. Umalis kayo. Anak, alam kong may tinatago ka sa akin. Takot kang mag-alala ako kapag sinabi mo. Pero kahit anong gawin mo, nandito lang ang nanay mo para sumuporta sa'yo. Lumikha ka ng iyong sariling tagumpay. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Inay, sa paghihiwalay nating ito, hindi ko alam kung kailan pa tayo muling magkikita. Inay, ako'y magiging anak mo magpakailanman. Sige na, umalis ka na. Isang taon ang lumipas. Ang sumpa, parating na. Dumarating na ang sumpa, bilang Diyosa ng langit. Mula ngayon, aalis ka sa mundo tuwing kalahating taon. Hindi ka na makakapagtanggol sa sangkatauhan. Aalis sa mundo ng kalahating taon. Ibig sabihin ba nito? Tara na. Maglaro tayo ng chess sa Yaochi. Mukhang wala akong oras ngayon. Oh, anong nangyari? May darating na tao. Boss. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta ka na?